mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jason, Jason De La Cruz, isa po sa mga Research Associates ng NCS 2021 Paris Seed CMW Project. Ako po ay, dati po, no, ako po ay estudyante ng Sociology sa UST. Ako po ay naging Research Assistant naman po magmula 2021 hanggang 2023. At isa po sa mga ginawa ko pong tungkulin bilang isang research assistant doon ay ang paggawa po nitong libro na tinatawag naming Katekista in Manus Tuas, in Your Hands, o tinatawag naming KIMT. Ito po ay isang handbook on being, becoming, and belonging to a catechetical ministry in the Philippines. So ito po ay isang gabay para sa ating mga katekista sa buong Pilipinas kung paano po bibigyang istruktura yung mga ginagawa po sa Ministeryong Kateketikal. Ngayon po, ito pong libro na to ay bahagi lamang isa sa mga sa 7 libro na ginawa po ng aming proyekto noong 2021. Sabay po nito ang KFI, KTP, Katekistang Malikain, Catechetical Outlines, Katesismo ni San Jose at Katekistang Agapay Alagad. At ito po ay nagawa namin sa tulong ng maraming katekista na sumagot po sa survey at interviews po na dahil nga po itong handbook ay data-based. So yung laman po nito ay base sa mga practices ng mga catechetical ministry sa buong bansa. At ito pong handbook na ito ay iniaalay namin unang-una sa mga nagtatrabaho sa ubasan ng Panginoon. Tinatawag namin mga katekista. At makikita nyo nga po sa unang bahagi ng libro ay si San Jose na tinatawag natin patron of workers o patron ng mga manggagawa. At hindi man ang makatikista man ay hindi mga manggagawa o workers sa makamundong paraan, pero sila po ay mga workers natin sa simbahan. Marami po silang ginagawa. Kaya po ang tawag natin dito, sila po ay may mga calloused hands o mga kamay na mga may kalyo. At ito pong Katikista in Manus Tuas o KIMT ay nagbibigay po ng tuon sa tinatawag nating Catechetical Human Resources o CHR. Ito po ay isa sa 5 dimension na inaral po ng aming study ng NCS. Kasabay po nito ang catechists, catechetical leaders, catechized, ang Catechetical Human Resources, ito nga po yun, CHR, at ang catechetical formation programs. At ito po ay patungkol po sa kung paanong inaalagaan ng Ministeryong Kateketikal ang mga katekista at ang mga leader kateketikal para po mas maging pastoral, meaningful, sustainable, effective, at engaging ang ating catechetical ministry sa Pilipinas. At ito pong handbook na ito ay gabay po lamang. Hindi po ito isang nagko-command na libro na ito lang ang pwedeng gawin, wala nang iba, hindi po ganun. Ito po ay isang gabay lamang sa kung paano ang iba't ibang mga ministeryong kateketikal sa buong Pilipinas o kaya kahit sino man ang pwede pa makagawa ng ganitong handbook na nakatahi, nakaayon doon sa kanilang mga konteksto at pangangailangan din sa kanilang mga parokya o kaya komunidad o kaya pinagsisilbihang lugar. Ito pong handbook team ay ginawa po namin nila Doc Yayet, nila Doc Oing at saka ni J-Car. At isa po ako sa mga naging contributors po nito. At gayon din sa isa sa mga nag-layout po. At marami po na mga naging kabahagi po nito sa proseso. Kasama na po dito ang obispo po ng Diocese of Imus na siya pong obispo ng mga nakasama po namin sa pagsulat nitong KIMT. Ito po, marami po kaming nailaman dito na sumasalamin po sa buhay ng isang katekista. Unang-una na po doon, dahil po being, becoming, at belonging. Yun po ang aming ay struktura sa handbook. Sa being a catechist, no, unang-una po ay recruitment and selection. So kung paano po tayo nakaka-recruit, nakakakuha ng mga bagong katekista para po i-form naman. Ito naman yung susunod, becoming a catechist formation. Paano naman po natin hinuhubog ang mga katekista? Paano po natin sila tinuturuan ng mga bagay na dapat nilang malaman, hindi lang siguro sa utak, pero
maski na rin sa paghuhubog na kanilang puso upang mas maging welcoming, ah, mas maging ayon sa puso ng mga bata at maging na rin ng mga matatanda at kung sino man na kanilang tuturuan bilang isang katikista at lingkod ng simbahan. Susunod naman po ang apostolate monitoring, assessment at feedback. Dito naman po ay nakatuon kung paanong binibigyan natin ng tutok, paano natin pinagpapanibago yung mga ginagawa po natin sa ating katekesis. Dahil po, pwede naman tayong nagkakatekesis, ginagawa po natin yan paulit-ulit. Pero maganda po na paminsan-minsan ay binabalikan po natin ito. At tinitingnan natin kung meron ba tayong mga bagay na dapat nating baguhin o kaya bagay na pwede nating i-improve. At gayon din naman kung meron tayong mga bagay na dapat nating ituloy dahil ito ay nagbunga ng maganda. At mahalaga pong elemento ng KMT ang feedback dahil po dito ah, umiikot ang pagpapanibago at pagpapabuti po ng ating catechetical ministry. Sumunod naman po ang Becoming a Catechist, Welfare and Wellness. Ito naman po ay nakatuon sa mga maaaring maging benepisyo o kaya uh, pwedeng mga suporta ng ating simbahan, hindi lang po pinansyal, pero maski na rin po sa mga uh, iba't ibang uh, assistance na spiritual din, no? Pwede rin po itong maging bahagi ng welfare and wellness. Sumunod naman po, belonging to a catechetical ministry or relations and concerns. Na nakatuon naman po ito sa kung paano tayo makitungo sa ating mga kapwa katekista na hindi lang po tayo basta lang po nagkakatekesis pero kailangan po natin tandaan na mga lingkod din po ng simbahan ng ating mga katekista. Kaya mahalaga po na tandaan natin na dalawa nga po ang sabi nga ni Jesus sa Ebanghelyo na dalawa po ang mahalagang utos ng kailangan natin tandaan. Una ay mahalin ang Diyos ng buong buo, ng buong isip, buong puso, buong kaluluwa, ng buong lakas. At sumunod ay ang mahalin din naman ang ating kapwa, gaya ng ating sarili. At yun po ang binibigyan tuon natin dito sa relations and concerns. Gayun din po sa kung paano natin mapapagtibay pa ang ating ministeryong kateketikal. Sumunod po, belonging to a catechetical ministry. Catechetical planning, documentation, research. Nakatuon naman po ito sa kung paano natin aalamin yung mga pangangailangan ng ating ministry sa isang paraan na hindi po basta-basta o may masabi lang po. Ito po ay nakatuon sa paggawa ng mga research tools o kaya sa paggawa po ng mga interviews, interview tools, ayan po. Kasama po yan dyan. Pati na rin po kung paano magtago ng mga datos, ng mga dokumento na para po magamit ng mga susunod pa po natin mga katekista at para nga po mapabuti ang ating ministeryong kateketikal. Sa dulo po, meron pong mapalad po na nakapagbahagi po ako dito sa KMT no, bilang isang, sabi nga po dito, bilang isang batang Pilipino Katoliko, bilang isang young Filipino Catholic upang bigyan natin ng tuon ang halaga pa ang ating mga katekista. At ito pong katekista in Manus Tuas, so puno po ito ng kamay. Dahil po ito po ay isang simbolo ng catechetical apostolate ng mga katekista. Marami po dyan, communal, offering hands. Yun po ang gamit natin sa libro. So sabi nga po, that the catechetical apostolate refers to the vital mission and activities of catechists as they teach and spread the Catholic faith, emphasizing their role as credible messengers and prophets of God's word in the world. No, at dito nga po sa framework ng ating libro, makita natin na ang paggamit namin dito sa handbook, no, meron po tayong iba't ibang bahagi ng buhay ng isang katekista. Recruitment, formation, at yung iba pa po. At meron po itong mga kaukulang parabola, kaya talinhaga sa Biblia. Parable of the mustard seed, parable of the yeast, na tumutukoy sa mga aral ni Jesus na makikita natin sa bawat dugto ng buhay ng isang katekista. At sa kung paano gumagalaw ang ating mga kamay at anong dahilan, yun din po ay may kahulugan sa ating handbook. Volunteering hands, helping hands, offering, loving, communal, at communicating. At
Ito pong bawat chapter na yun, meron po lang siyang apat na bahagi. So, pastoral aim, situationers, CHR strategies at response. Tingnan po natin itong chapter na to in a while. At ito, catechetical life approach ang gamit po namin dito. Ibig sabihin po ay ang pagbibigay tone po natin dito ay doon sa proseso ng being, becoming, and belonging, ng pagiging katekista sa Pilipinas. No? Tingnan po natin itong isang sample na chapter. No? Chapter 4, Apostolate Monitoring, Assessment, and Feedback. Magsisimula po yung chapter sa isang tatawag na pastoral aid. Kung ano nga po ba ang sinasabi nitong libro sa dalawa o tatlong pangungusap. So, ano bang layunin ng chapter na ito sa libro? At may tinatawag kami situationer. Ito naman ay base sa datos at mga findings at insights ng aming proyekto. Kumbaga, kung ano mang isinisiwalat at ibinabahagi namin sa librong ito ay hindi lang galing sa aming isip, kundi galing mismo sa mga sinasabi, sa gawin mismo ng mga katekista. At may isa nga po dito makikita natin sa mga strategies, sa CHR strategies, so Catechetical Human Resource Strategies. Makita natin, no, dito, makita natin merong a working set of approaches, apostolate, monitoring, assessment, and feedback as a product of combined sources of catechetical documents, research, findings, and insights. So hindi lang po ito galing sa amin, ito rin po ay nagmumula din sa simbahan. Monitoring of Catechist Apostolate. Ito po ay isang bahagi ng chapter. Ano pong mga strategies ang binibigay nito? Una po, alimbawa ay flexible schedule arrangement. Sumunod ay basis for support and assistance disbursement. Sa apostolate assessment and feedback naman, uh, dito binibigyan natin ng tuon, hindi lang yung papagalitan natin yung katekista ay ang bibigyan po natin ng tuon dito sa handbook ay ang pagiging pastoral natin sa pagiging leader sa Ministeryong Kateketikal. No, ito po ay call to growth. Call to growth. Hindi po ito basta may papagalitan o kaya may pagsasabihan. Dahil nga po, ang approach natin dito ay pastoral. Na lahat po tayo ay nasa isang simbahang katoliko, universal. At dapat po ay maging, dahil universal, ay welcome. Dahil po marami din po tayong mga talento na sana dumami at dumami pa ang makatikista. Dahil nga po, welcoming ang ating simbahan. No, meron po tayong matatawag na silo, catechetical intended learning outcome o silo. So, ang para po dito ay to develop and implement catechetical programs that respond accordingly to the needs of the catechetical ministry. So, kung ano pong kailangan ng Ministeryong Catechetical. At ano po ba ang competence na hinanap natin dito? Ito po ay ang apostolate competence. Ito po ay tumutukoy, it refers to the ability of catechists to effectively carry out the mission and activities of teaching and spreading the Catholic faith. No? At sa catechetical skills naman, titignan natin ang ministry skills. It refers to the practical abilities and techniques that catechists need to perform so that they perform their roles effectively within the catechetical ministry. These skills include the capability, these skills include the capability to recruit and select new catechists. Ayan. At ano po bang sample catechetical output natin dito? Sample expected catechetical output o ECHO ay isang handbook. Catechetical handbook. Nakatulad po ng KMT. Pero tulad nga po ng silo, sabi sa silo, kailangan po ito ay nakatuon at nakaayon po sa pangangailangan at konteksto ng ating mga parokya, pamayanan, kaya kung saan man tayo naglilingkod, paaralan o kaya sa ating mga baryo, kaya sa iba't ibang lugar natin. Ayan po. At ito po ay isang imbitasyon na sama-sama po tayong magtanim ng mga binhi sa bawat ministeryong kateketikal. Mga binhing mabubuti, mga binhing magbubunga. At hiling po namin na sana itong SEED CMW project namin at maging po yung 7 libro, lalo na po ang KAMT na binabahagi ko po sa inyo ngayon, ay maging isang binhi na magbubunga ng maraming katekista pa po na may isang pusong kateketikal para sa ating simbahan. Yun lamang po.
Ah, Piling ko po ang pagpapala ng Diyos sa bawat ginagawang mabuti po ninyo sa ating gawaing katekesis. Muli po, ika nga po ni San Francisco ng Assisi, kapayapaan at lahat ng kabutihan ay sumainyo.